Nakumbinsi na nga ni Goku si Granola na sumali sa kanyang panig, dahil pinatunayan niya ang agwat ng kanilang lakas ng talunin niya si Granola, kahit na gumamit pa ito ng Dragon Ball para maging mas malakas. Sa kabila nito, nagwagi pa rin si Goku gamit ang kanyang Master Ultra Instinct Power, sa isang labanang matindi, at nangako na gagamitin nila ang Super Dragon Ball para ibalik ang lahi ni Granola. Bilang kapalit, kinakailangan ni Granola na sumali sa Z-Fighters. At doon, nakita ng lahat na naroon din si Moro at ikinagulat nila ito, dahil sumali na rin siya. Habang nag-uusap sina Moro at Cell, ipinaliwanag ni Goku sa lahat kung paano naging mabuti si Moro, na ginamit niya ang Dragon Ball para maging dalisay si Moro, at si Granola naman ay pumayag na sumama sa kanila. Pagkatapos, hinarap ni Goku ang lahat at sinabi, "Tingnan ninyo ako, may sasabihin ako sa inyo." "Ano iyon, Kakarot?" "Nakipagkita ako sa Omni King." Bago pa man makapagsalita si Goku, dumating si Daishinkan at sinabi, "Naglabas ng opisyal na pahayag ang Omni King, magkakaroon tayo ng Tournament of Power, at inuutos sa lahat ng universe na lumahok sa tournament na ito. Kailangan ninyo ng 10 mandirigma at ang mananalo sa torneo, ay ituturing na pinakamalakas na universe at para na rin maranggo ang bawat universe. At ang mananalo, makakatanggap ng pagsasanay sa ilalim ko." Wow! Hindi na ako makapaghintay. Teka lang, hindi pinapayagan ang mga destroyer na lumahok sa torneo, dahil ito ay pang-mortal lamang na kaganapan. Paalam, kita-kits tayo sa loob ng ilang linggo. Nakuha ng lahat ang mensahe ng malinaw, samantala si Vegeta ay talagang galit, dahil hindi siya makakalahok sa Tournament of Power, dahil gusto niyang ipakita ang kanyang lakas at makita ang iba pang malalakas na mortal para mapalaban, ngunit malinaw na sinabi ni Daishinkan na hindi pinapayagan ang mga destroyer na lumaban sa torneo. Gusto na nga ni Goku na manalo, dahil kailangan niya ng pagsasanay mula sa Grand Prix. Hindi sinabi ni Vegeta kay Goku na baka kulangin sila, kaya pinapunta niya ang lahat ng mga mandirigma, habang naroon sina Mires at Whis at inalok na rin sila ng pagsasanay. Nag-aalala rin si Mires sa katotohanang bigla na lang naging mabuti si Moro, ngunit naisip niya na kailangan nilang magkaisa at siguraduhing manalo sa Tournament of Power. Pagkatapos nun, ilang linggo na ang lumipas at dumating na ang oras para magsimula ang Tournament of Power. Ang mga mandirigma para sa Universe 7 ay sina Android 18, Android 17, Piccolo, Bardock, Gohan, Cell, Moro, Granola, Broly, at Goku. Nagsimula na nga ang Tournament of Power, at si Goku ay labis na nasasabik na makita kung anong pagbabago ang magaganap sa torneo, kumpara sa kanyang timeline dahil ito ang ibang Tournament of Power, at gusto na niya makita kung gaano nakalakas si Jiren. Nakita ni Goku ang bawat mandirigma, ngunit napansin niya ang isa na may napakalakas na antas ng kapangyarihan. Ngumiti siya at sinabi, "Wow, si Jiren nga ito, kahanga-hanga, tingnan mo kung gaano na siya kalakas." Hindi ako makapaniwala na si Jiren yan. Nagkatitigan sina Goku at Jiren. Pagkatapos, dumating si Daishinkan at ipinaliwanag ang mga patakaran ng Tournament of Power at nagsimula na ang labanan. Lahat ay lumaban at inatake ang kanilang kalaban habang si Goku ay sabik na makalaban si Jiren, kaya't nagtungo siya kung saan naroon si Jiren. Napansin niya na ibang-iba ang Jiren sa timeline na ito kumpara sa Jiren sa kanyang timeline. Sa timeline na ito, si Jiren ay leader at kaibigan ng lahat sa Universe 11, at nag-e-ensayo siya kasama ang kanyang mga kaibigan, at ginugol ni Jiren ang maraming taon sa pagsasanay kasama ang kanyang anghel tulad ng ginawa ni Goku, upang maging pinakamalakas at maprotektahan ang kanyang universe. Lumapit si Goku kay Jiren, at sinabi ni Jiren habang nakatingin kay Goku, "Wow, ikaw na naman. Marami akong naririnig tungkol sa iyo, Goku." Sinabi naman ni Goku, "Sige Jiren, tingnan natin kung sino ang mas malakas." Nag-usap sina Jiren at Angel Margarita sa pamamagitan ng telepatiya at sinabi ni Margarita, "Jiren, ito na ang oras para ipakita mo sa mundo kung bakit ikaw ang pinakamalakas, napag-aralan na natin ang tungkol kay Goku, at ngayon ay panahon na para talunin mo siya at maging estudyante ng Grand Prix. Talunin mo si Goku, Jiren, at huwag mong kalimutan ang ating pagsasanay." Sumang-ayon si Jiren, "Naiintindihan ko, Margarita, at gagawin ko yan." At nagsimula na ang kanilang labanan.
Agad na ginamit ni Goku ang kanyang Super Saiyan Blue nang walang pag-aaksaya ng oras. Sinugod niya si Jiren upang subukan ito sa kanya, ngunit wala itong epekto, kaya sinubukan ni Goku na gamitin ang kanyang Super Saiyan Blue to. Nagsimula siyang lumaban kay Jiren ngunit wala pa ring nangyari at sinabi niya, "Seryoso na ako ngayon. Gagamitin ko na ang aking tunay na kapangyarihan." Nag-transform si Goku sa kanyang Super Saiyan Blue 3. Sinugod niya si Jiren ngunit nagawang harangin ni Jiren ang kanyang atake, at doon ay sinipa niya si Goku sa mukha habang nagpapalitan sila ng suntok. Pagkatapos ay itinapon ni Jiren si Goku sa lupa, at tinutukan siya ng blast at sinabing, "Tapos ka na Goku." Nang tumama ang blast kay Goku, nawala ang usok at nakita ni Jiren na nagliliwanag si Goku at sinabi, "Ano ang sinabi mo, Jiren? Oras na para painitin natin ang laban." "Sige lang, Goku." Nag-charge si Jiren ng kanyang ki at sabay silang sumugod ni Goku. Nang biglang, tinamaan si Jiren sa mukha, at lumipad siya. Pagkatapos ay nagpakawala si Goku ng blast patungo kay Jiren, at tinamaan siya nito ng diretso, ngunit mula doon ay nagsimulang magliwanag rin si Jiren. "Malakas ka nga, Goku, pero hindi lang ikaw ang nag-ensayo kasama ang iyong anghel." Habang nangyayari ito, madaling nanalo ang Universe 7 sa Tournament of Power. Ginamit ni Cell ang kanyang itim na anyo habang si Granola ay inatake ang lahat ng naroon. Nakalaban ni Moro si Hit, isang mandirigma mula sa Universe 6, at sinubukan ni Hit na gamitin ang kanyang kakayahan sa oras ngunit hindi ito umubra kay Moro. Dahil mas malakas si Moro kaysa sa kanya, sinugod niya si Hit at doon ay inatake niya ito hanggang sa ma-eliminate na siya sa torneo. Nakipaglaban naman si Cell sa nag-fusion mula sa Universe 6, ng dalawang Saiyan na sina Kyle at Kaulipa. Naging kalipla sila at ginamit nila ang kanilang Super Saiyan God. Dahil nagawa nilang makuha ang God Key, nagawa nilang makipagsabayan kay Cell. Ngunit, ginamit ni Cell ang kanyang lamang laban sa kanila, at doon ay nagpaputok siya ng Kamehame Wave diretso sa kanilang mukha, at napalipad sila palabas ng arena. Nag-fuse naman ang buong Universe 3 at naging si Ana Lazem sila. Naging banta si Ana Lazem sa lahat dahil nagsimula siyang magpatumba ng karamihan sa mga mandirigma, hanggang sa makabangga niya si Broly. Ginamit ni Broly ang kanyang Super Saiyan Blue Power, at doon ay sinugod niya si Ana Lazem at inatake siya. Tinulungan si Broly ni Moro kasama si Cell at lahat sila ay nag-charge ng blast, at nagawa nilang palabasin si Ana Lazem sa arena. Nagtungo sila sa iba pang mandirigma at tulad ng inaasahan, nagawang talunin ng Universe 7 ang karamihan sa mga mandirigma na naroon. Habang nangyayari ito, nagpatuloy ang labanan ni Goku at Jiren. Nag-charge si Goku ng blast ngunit bago pa man siya makalapit kay Jiren, lumapit si Jiren sa kanya at sinipa siya na nagpalipad kay Goku, at agad na lumitaw si Jiren sa likuran ni Goku at tinamaan siya sa gulugad. Nagpaputok siya ng pagsabog patungo sa mukha ni Goku, at tinamaan ito ng diretso at nahulog siya sa lupa na hindi na makatayo. Pagkatapos ay lumapit si Jiren kay Goku upang sipain siya palabas ng arena, ngunit bago niya magawa iyon ay tinamaan siya ng blast, at paglingon niya ay nakita niya sina Moro, Cell, Granola, Broly, at maging si Gohan, at dumating na ang lahat. Nagtipon sila at pinuno ng ki ang kanilang mga sarili, handa na upang harapin si Jiren. Dali-dali silang lumapit kay Jiren at sinimulan siyang atakihin. Medyo nagpipigil pa si Jiren sa sarili niya laban sa kanilang lahat, ngunit patuloy silang umatake ng walang tigil at bago pa man sila makagawa ng anuman, nagpasya na si Jiren na gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan, at sumigaw siya. Ginamit na nga ni Jiren ang kanyang limit breaker at ang kanyang kapangyarihan ay labis na nakaapekto sa lahat ng naroon, hanggang sa makita siya ng lahat at doon ay kinabahan sila na lumaban sa kanya. Tumingin siya sa kanila at sinabi, "Sino ba sa inyo ang handa ng mamatay sa torneo na ito? Ako na mismo ang magtatapos sa inyong lahat." Lumapit si Jiren kay Cell at 3 beses niya itong sinuntok sa mukha, na nagpadala kay Cell palabas ng arena. Sinubukan ni Moro na hawakan ang balikat ni Jiren upang sipsipin ang kanyang kapangyarihan, ngunit binali ni Jiren ang braso ni Moro. Sinakal niya ito at pagkatapos ay binato ng blast sa mukha. Pagkatapos ay sinipa niya si Moro sa tagiliran, na nagpadala rito palabas ng arena. Sina Gohan at Broly naman ay parehong nag-charge ng ki. Sinugod nila si Jiren ngunit iniiwasan niya ang lahat ng atake na parang wala lang.
at doon ay hinawakan niya silang dalawa sa leeg at binagsak sa sahig. Sinimulan niyang suntukin si Broly sa mukha ng walang tigil at pagkatapos ay malakas na sinipa si Gohan, na nagpadala rito palabas ng arena habang si Jiren ay nag-charge ng blast at itinutok ito kay Broly upang ma-eliminate. Si Goku na lang nga ang natitira. Tumindig siya at sinabi, "Grabe, mas malakas ito kaysa sa nasa aking panahon." "Sige Jiren, nakikita ko kung gaano kakalakas, pero ngayon tatapusin na kita." "Ano naman ang gagawin mo, Goku? Nakita mo na kung gaano ako kalakas, at mayroon pa akong kapangyarihan na higit pa sa ginagamit ko, tignan mo ito." Nag-transform na nga si Goku sa kanyang Master Ultra Instinct Power, at handa na siyang tapusin ang kanilang pagtutuos.